Magpapalit tayo ng belt natin. So gamit tayo ng ganito, socket. Huwag tayo gumamit ng open range na ganito. Kasi pag ganito yung posisyon, mabibilog ang ating mga head ng bolt. So yan, tatanggalin natin. Bale, dalawang bolt yan mga sir. Yan. So yan, natanggalin natin. Tanggalin natin yung check natin to kasi na repack natin ito ng last week. So yan, okay pa naman. So tanggalin natin yung belt. So ito yung belt nya. Okay pa naman. Okay pa naman siya. Pero may mga maliliit na ako nakikita na parang crack. Hindi kita lang sa camera. So 3 years na to sa akin guys. Nung kinabit ko to na hindi ko alam kung may date, hindi nabura na yung date nya. So 3 taon na to sa akin. Biyahe tayo ng malalayo eh. So bumili tayo ng ganito bago. Same pa rin yung ginamit ko na brand. Yan. Toyo Power. Na-order ko lang to sa Shopee. Ito pala yung belt number nya. Pag naka D63 kayo, ito yung belt number nya. So nabili ko yan guys sa Shopee. Worth na 254 lang to guys. Ito yan. Compare natin yung bago at saka luma. Ayan nyo guys, malapit na pala siya mapudpud. Talagang kasi 3 taon ang lalayon. Ang galing pa ako ng ilang beses nakabalik-balik to ng Mindanao to Luzon. Tingnan nyo naman guys ang difference oh. Payat na to. Ito yung bago. So kaya pala naririnig ko na nag-iingay siya kahit na adjustan ko ng konti. Pag tamaan ng basa, umiingay siya. Kasi ito guys, ito papalitan natin bago. Kahit na matalsikan siya ng basa dyan, hindi siya nag-iingay or kahit na oil, hindi rin. So yung pala yung sign na kailangan na palitan. Yung nag-iingay siya. Kahit na higpitan ko dito sa tensioner, ganun pa rin. So kailangan na palitan. Mabuti hindi tayo naabutan ng putulan nito. So mas mabuti yung advance tayo magpalit kaysa hintayin pa natin na maputulan tayo. So ikakabit na natin to guys. Ganun lang din. Tsaka gumamit kayo ng allen para dito. 12 din to. Ng allen na to.